Alright, this is Riddler and Sensitive Bear for the first episode of our show, Real Talk. Usap tayo. Umpisahan natin. Meron tayong tatlong pag-uusapan ngayon. Yung first is about do sa comedy namin na paano magluto ng mani. yung second dun is ano yung second dun? Yung DIY na yung headlight restoration. Headlight isang restoration. Comedy rin yan. Comedy rin yun, okay. Puro comedy tayo dito kasi gusto natin good vibes. Yung pangatlo is about technology. Yung mga bagong gadget. Pero actually hindi na bago siya kasi may mga bago nang lumabas. Okay, so simulan natin dito sa ating first episode na topic ating yung araw na to. Pagluluto naman eh. Okay, ating panoorin. Action. Okay, so amin ipapakita kung paano ang pagluto ng mani. hindi yan yung ulam namin. Ipakita mo. Yan yung ulam namin. Okay? Yan yung liver na ihahalo namin sa chopsuey. Pero ito yung lulutuin natin. O, di ba? Okay, meron pa. Ito, paa ng manok. Dinidefrost lang namin. Yan ang ulam namin mamayang gabi. Kasi dito alas 10 na. So, hindi na nga kami nag-almusal eh. Okay, so ayan, ilalaga ho natin itong mani. Okay, bago dyan siyempre kailangan natin ng ng strainer, di ba? Strainer natin, mamaya na yan. So, ilalagay natin dito yung mani. Ganyan lang kasimple. Kahit paano hugasan ko ba? Hindi mo ako basta, mahirap po. Mababasa lang siya. Hindi siya maluluto. Awa mo. Ganito ang style ng dapat pala hindi natin umalilimutan. Ito nga ako mo. Yan. Ilagay natin dito. Okay, nahulog na. Wala nang kung dito. Ang tawag dito ka na cowboy naman tayo eh. Himas-himasin. Tignan kung may mga kumapit na mga putik. So hindi na then actually malinis siya. Malinis. Okay, ganyan na. Okay, tapos pakuluan na natin. Ganyan. Joke lang. Alam nyo hindi ko kayo joke ko lang kayo. Baka mag-apoy yun. Hindi. Marumi siya. Okay. Pero wala siyang hindi siya yung parang nakukuha sa probinsya. Mukhang nilinis na nila ito eh. Bigyan natin ng konting mainit na tubig. Ayan. Lamas-lamasin nyo, siguraduhin nyo lang na hindi siya madudurog. Mas maganda kung ganito gagawin nyo. So, huwag mo ganyan mo lang siya para maiwan yung mga marumi dun sa ilalim, yung residue niya. Ganyan lang. Magkakaulo ganyan. Okay, so ganito lang ang proseso ng paglilinis. Ayan, so nakita nyo naman. Yan, di ba marumi? Pwede nyo panligay.
Okay. Nalinis siya. Ayun, nakita nyo yan, no? Hindi yan pwedeng kainin, guys. Sira na yan. Ito, hanapin nyo yung may mga sira. Huwag nyo isasali yun. Isa pa, kasi marumi yung tubig eh. Ayoko ng marumi. Hinihigop ko yan. Iniinom ko yan. Okay, pwede nyo kuha yan. Panggamot. Panggagamot yan sa mga may mga sakit sa balat. Sabi pang patalino ba yung mali? Oo, yung mali. Tatalino kayo. Okay? Tingnan nyo kung check nyo. O yan, medyo na. Isa pang linis yun. Tignan mo naman. Ano tayong tubig. Okay. Hindi naman nagbabayad sa nawasa. Wow! Sagana kami sa tubig. May bulok yan, no? Pero pwede pa ba yan? Pwede pa siguro. Sisip-sipin lang yan. Pwede yung siguro din yan. Ganyan lang siya. Tapos, ganun. Hindi, ganun eh. Ayan. Lagyan nyo lang siya ng asin. Okay na yan. Masyadong maalat pag marami. O kaya bagoong pa yan. Patis. Yan, basta maalat. Okay? Oh. Tapos tatakpan na natin. Kailangan natin. Bago pa ko lang, siyempre, pangit yung ito. Biglang basa. Yan. Okay. So, siya. Okay, pakuluan na. So, ganun lang. Parang trip-trip lang. Pero at least, di ba, kung paano natin gawin, masaya tayo sa ginagawa natin. Yun naman ang importante dun. Pagkatapos nun, kakainin na natin yung mani. Oo, so, makaiba yung maintindihan niya dito. Nasa sa inyo na yun. Pero Yan. masarap talaga, nilagang mani. Actually, pampatalino daw ang mani, sabi ng mga matatanda nun. Oo. Naalala ko nga eh, pagka sinasabay noon, mga bata pa lang tayo, kumain kayo ng mani. Lalo, Ibang mani na naman yan. lalo na kapag may exam. O, peanuts. Sabi na lang natin, Oo. peanuts. Ayan, peanuts. Hindi, pero one talaga, na nasubukan ko rin yan nung ka-ensayo. Okay, so yun, nakita po ninyo, di ba? Nakakatuwa kung paano magluto ng mani na nilaga. So yan po ang naging snack namin kanina. So okay naman siya. Nakakatawa nga lang kasi, di ba, nung Habang pinipresent mainit pa. Habang mainit pa, tinikman na namin. Oo, hindi na kami nakapagpigil. So, ganun lang. Kumbaga, masaya lang kayo sa ginagawa nyo. Okay na yun. Kumbaga, kahit na ano naman ang lutuin nyo dyan. Importante yung presentation. Okay, next. So, ang susunod natin pag-uusapan, headlight restoration. So, ito, nung dumating si Sensitive Bear dito sa US, sakto nung time na yun is summer. And sabi ko sa kanya, actually malinis na nga yung isa eh. Oo. Kung mapapansin nyo, yung ito, naayos na namin. Yung kabila, hindi pa. Kasi wala pang tape, oo, mapansin nyo naman, di ba? hindi pa namin na ipakita. So, Naisip ko lang na, teka, wala pa tayong before na before and picture. after, no? So, umabot pa naman doon sa kalahati ng aming sasakyan. Ayan. So, madali lang naman guys, yung mga medyo foggy yung mga headlight nyo, gawin nyo, parang meron namang mga gamit eh. Yun ang importante Ayan, doon. makikita nyo, ito yung gamit. Oo, importante meron kayong drill. Yan. Para hindi nyo na siya, kung gusto rin nyo ng manual, pwede nyo rin siyang gamitan ng, ano tawag dito, yung sandpaper. Mhm. Na kung siya meron siyang
Alam ko nasa yung grit. Grit. 800 kung medyo alam mong makapal na yung dumi. Pero mas maganda magsimula ka sa 1,000. Kapag mas malabo pa dito? Oo. Sa 1,500 hanggang sa 2,000. Pwede ka rin mag 3,000. Okay. Yun na yung gagamitin mo sa last, yung 3,000. Okay. So dito, kung ito kasi drill lang ginamit natin, so dito ikakabit yon. Oo. So meron siyang attachment dun sa drill. Pwede nyo na siyang ikabit. At mas mapapadali ang trabaho. Ano nga ang tawag dun sa set na yun? Buffer set ba yun? Parang buffer set siya pero may attachment siya para sa mga yung sandpaper na ginagamit pang pansasakyan. Ano itong mga ginamit nating solution? Yung ginagamit natin dyan is yung para doon sa headlight restoration na galing sa Amazon. Oo, nabibili yan sa Amazon. Tapos ito? Yung chemical guy na headlight restoration, yun ang kailangan yung gamitin doon. Tsaka ano pa ito? Tapos yung isa doon, yung glossy na coating para mas pagka na tanggal nyo na yung dumi, magiging foggy yan. So pagka meron procedure kaming ginawa dyan, panoorin nyo na lang. So pwede natin i-play yung video para makita nila. Ayan na siya. Bagong skill, natutunan niya. Hindi na po ako nurse. Wala na. Ako po ay bagong restoration. Headlight restoration. Headlight restorer. Hindi natin. Ayan, tingin ka naman dito. Ganyan daw po ang aking gagawin. Dito ha, ano mo na? Dito. Nakita ng nanay mo. Hindi. Sabi mo, hindi ka na nurse. Ito na lang. Nay, ito po talaga hilig ko sa sakyan. Nagbabuff. Nagre-restore. Mas maganda po to. Kasi hindi buhay ang hawak ko. Well, in a way, buhay pa rin kasi headlight yan. Kailangan ng nagdo-drive. Yan. Gamit po tayo ng ilang grit ito? 1,000 grit. 1,000 grit. Yan ang, tinan mo yan, yan dito, hindi natanggal. Kulang pa daw. Sa banda rito. Ito mo naman. Yan ang mo.
dito. So, nakita nyo po kung paano niya ginawa yung headlight restoration. Ingat kayo kapag ginagawa nyo yun, dapat may tubig. So, continuous lang na ini-spray mo yung... Kung napansin nyo, nagsispray si Riddler habang nagbabuff ako ng headlight. Patuloy nyo lang siyang lagyan ng tubig. Spray nyo lang, huwag nyo hayaang matuyo yun kasi gagasgasin nyo yung headlight nyo doon. Plain water lang yung gagamitin nila. Plain water lang. Pero may mga ginagamit din na soapy water. Pero okay lang din naman yung soapy water saka yung wala namang yun, wala namang kaso. Parang yung soapy water nga, lilinisan pa niya yung dumi doon. Pero yun nga, habang umiikot, dapat patuloy nyo ini-spray. Dahil kapag natuyo yun, gagasgasin niya, mas magkakaproblema ngayon yung headlight nyo. Instead na maging clear siya, wala na. Medyo magiging parang muggy na. So after natin i-buff, ipupunasan ng microfiber, di ba? Para matuyo. Dapat may microfiber din kayo. Okay, yung microfibers ganito, guys, nabibili yan sa, meron dyan sa Pilipinas kasi dito sa US, nakukuha to sa Costco. Or sa area ng auto. Nakikita ko yun doon sa... meron nga. Sa SM. Yung, ang tawag dito? Ace Hardware. Sa Ace Hardware. Meron sa Ace Hardware. Auto section. Huwag kayong gagamit ng mga t-shirt. Kasi magaspang. Magaspang yun. Ito kasi, parang kakapit talaga yung pag pinunasan mo. Talagang kakapit lahat. So, maganda rin yung meron kayong microfiber. Mura lang naman yan eh. Diyan sa Pilipinas, siguro may yung isang supot nun eh. Kasi kung dito mo ikukumpara yun eh, parang nasa $30 yun. Pero marami yun. Bulk yun. 12 lang. Sa Costco? $12 yung isang malaki. Okay, so $12. Diyan sa Pilipinas, ewan ko kung magkano. Pero yun nga. May nabili kami noon pero sa Japanese. Sa Japanese yun, nasa 100. Mga 4 pieces. Maganda na. Okay na yun. So yun lang. Pwede kayong mag-service ng mga kaibigan nyo. Actually, hindi naman lahat nakakagawa niyan. Meron na rin tayong YouTube. Ang ina-advise ko sa inyo kung ipa-follow nyo, yung isa sa talagang nagsimula ako noon, si Chris Fix. Magaling na yun, mekaniko. Talagang lahat gagawin nun na talagang hands-on, ipapakita niya lahat. Nung nagsimula nga yun, kukunti lang kami dun sa channel nun. Tsaka very detailed siya. Detail niya ngayon talagang malaki na. Ang dami niya na nabiling kotse. Tapos yung mga tools, parang ini-sponsoran na siya. So, ganun lang guys. So, yan. Yung mga pinakita ko na yan, yan yung mga magiging guide nyo kung paano nyo ayusin o linisin ang inyong headlight. Kasi, pagka nagbibiyahe kayo sa gabi, tapos maulan, medyo mahina, hindi nyo makita yung ilaw, baka madisgrasya kayo. So, ganun lang, ayusin nyo. Maintenance lang naman ang kailangan. Okay. And so far, kahit 1 year na akong nakabalik dito, na mula nung inayos namin ang aming sasakyan, ganyan pa rin siya kalinaw. Ganyan pa rin siya, oo. Ang nagiging na lang yan minsan, yung mga pagka mga ibon minsan, di ba? Bounce away! Nagbabounce away yung mga yan, didikit yan. So, linisan nyo lang. Okay, so, bago tayo magtapos, meron pa tayo isang pag-uusapan is about doon sa technology naman, sa mga gadget. So, bago dyan, i-shoutout na muna natin yung mga kaibigan natin na talagang lagi namang nakaantabay sa atin. At walang sawa silang nakikinig o nanonood sa atin. Okay, so hatiin natin yan. Ito yung para sa'yo. Okay, sila, una sa lahat, ang aming team Bangus na pinamumunuan ni Cartlea Fontelo. Siya yung aming presidente at ang aming vlogger. Mentor, vlogger lahat, nandyan na. Ang pinakamagaling sa akin. So far siya yung talagang legit na pagkukunan nyo ng mga
politics na, alam nyo, siya yung talaga pag nag-discuss siya ng politics in-depth. Hindi siya yung pagka nagsalita, wala siyang bala. Kasi sa edad naman niya kumbaga marami siyang experience. Tapos dati pa siyang instructor na accountant siya. Certified accountant yun, si Tatay Jackfords. Yan, palakpakan natin. Alright, so sunod dyan is sabi nga fairy godmother. Fairy godmother namin na walang sawang tumatawa. Sumusuporta. Tuwan-tuwa siya pagka nandun kami na napapasaya namin siya. Mahal na mahal namin siya. Mahal na mahal namin yan. Si Ma'am Lintek. Yan, ang pangalawa na sinusuportahan namin. Siyempre, una namin yung aming home base. Alright. And yung gumawa ng soundtrack namin si Don Kinks na laging kasuporta yan sa amin. Walang sawa. Tinuring na rin namin kapatid. Tinuring na namin kapatid dyan. At nandyan din ang kasama rin namin na kapatid din si Sis Ryan Blackwell. And Trexie Villa, syempre. Yes, and si Sis Ate Lily Ragasa, si Ma'am Judy Basco. At ang kanila, syempre hindi mawawala yung isang kasama nila, si Tres Marias, si Kimberly, Carmen Kimberly. Alright, so nandito na yung mga babatiin namin. So nandyan din sila Red One, nandyan din si Sheila Maceda, si Crew Jane, Mix Vlog, si Moto Cooking, si Dad's Oblak TV, Ma'am Nilda Arceo, si Elsar Kaingkoy, andyan din si Pakundo, Dead Starving Junior, ayan. Si Caitlin Vlogs. Andyan din si Kuya Amik, TV45, yes. UK. At ang kanyang may bahay, si Mrs. Amik. Ayan. So, marami pa. Si Ninang Amazing Vlogs. Yes. Si Mami Chacha. Nabanggit na natin si Mami Chacha. Si Sablay Ruby. Si Jocelyn Barlam. Jocelyn Barlam. Si Self V Official. Ayan, si Self ang kasama ni Ma'am Lintek lagi. Yan ang lagi niyang makakasama na nandoon na walang sawang nagbabantay. Si Apokoy, tsaka si DNK. Cordapia Granuelas. Si Cordapia Granuelas. Sino pa yung mga pupunta doon? Nabanggit na ba natin andyan si Dad's Oblak. Kahit gano'n yun. Solid. At saka si BJA Solo Surveyor. Oo, kasama nila Caitlin. Andyan din si JCC. Okay, nandyan din si ating DJ Byron. Ayan, yes, si DJ Byron. At si DJ Byron. Reaction TV na kagrupo rin nila Don Kinks. Mrs. Trexie. Marami pa doon. Si Divina Balmores na masyad na rin sa atin yan. Si Winsel Paises. Magaling kumanta yan. Nagulat nga ako lagi sumusuporta pero nung pinasyalan ko yung channel niya, ang ganda pa na ng boses. No? Oo, buong buo guys, panoorin nyo, suportahan nyo rin si Winsel Paises. Nandyan din si Blessed Madrid, naming bunso. Ayan, bunso namin yan. Okay, so si Berhel Valencia na lagi nagbibigay sa akin, nagfi-feed sa akin yan ng mga news. Okay, so sino pa? Si Sheila Maceda na nasabi na natin. Doon sa grupo, si JR Flores, siya yung nag-invite sa akin sa Walwalan. Yes. Yan, magaling siyang kumanta. Meron din siyang channel. JR Flores. Pasyalan nyo siya. Gusto nyo magkaroon ng singing about gusto nyo umakyat? Oo. So, papaakyatin kayo yan. I-schedule nga lang kayo. Kasi maraming naka-schedule. And then, sino pa yung mga ibang kasama natin? Batiin na rin natin si Banat Boy. Meron pa. Si Ma'am Kael Elkins. Si Ma'am Kael. Si Teacher Kael. At ang kanyang mga anak. Sino pa yung mga ibang laging sumusuporta doon? Nandun si Ate Mers. Si Ate Mers. Si Mama Tess. Si Mama Tess. Mami Lou. Si Kim Dancel. Si Mother Earth. Okay. Si Atang aking bagong sumuporta sa akin na dati ko na rin nakasama sa isang
channel, si Virgilio Villanueva, sir. Maraming salamat po. Ayan, dati po siyang police, retired. Nakita mo yung uniforme niya, parang INP, hindi, INP. Nung yun ang unang uniforme, hindi, yun yung unang uniforme, parang khaki. Okay. So, sa ngayon, yun muna yung naalala ko na actually marami sila dito eh. Ito, yung mga dati namin sinashoutout. Andyan din pala si Ben Barubal. Magaling na kanyan. Magaling namin sinusubaybayan bawat upload. Si JIL Review TV, maraming salamat po Sir Ivan sa pagbabati sa amin. Okay, si Attorney Libayan, si Claire Castro, Attorney Claire Castro. Yan, si Anthony Taberna. At si Pambansang Loyalista. Meron pa yung isang kaibigan, si Pinoy Old School. Yan, Old School Pinoy. Ayan, so sa ngayon, yan muna yung mga si Ate Mafi pala, Ate Mafi. Oo nga, Ate Mafi. Ate Mafi, sino yung mga nandun na mga kaibigan nila, yung laging pupunta, yung mga grupo nila Mami Chacha, yung Pahit, Team Pahit, nandun din si Badsky Fatsky, tapos yung isa si Evelyn Pamos. Basta yun yung mga Evelyn Patmos. Patmos, ayun po. Yung mga Ilocana na nandyan. Si Ate Pia Cospel. Si Ate Pia Cospel nakasama ni Sis Trexie Villa. Mababait yung mga yan, guys. Kumbaga, kaya namin sinulat yung mga pangalan nila dito kasi sila yung walang sawang sumusuporta na lagi namin nakikita sa mga parang mga kaklase na rin namin eh, di ba? Okay, so ngayon, ang aming introduce ngayon is about, dito na natin muna ilagay para hindi siya awan. So, alright, ito. Okay, ito yung matagal na naming laruan to, guys. Ito, yan, couple, laging pares yan. Dito kami dati nagkikita. Alam nyo, nung nagde-date kami dito habang magkalayo. Oo, magkalayo kami. Nasa Pilipinas siya. Nandito ako sa US noon, nung time na yun, nung COVID. COVID time. So, Christmas gift niya sa akin to ng 2020. 2020, okay. So, ang kagandahan kasi nito, actually, hindi lang siya game eh. Parang yung nandun ka sa loob mismo ng game. Immersive. Kaya nga 3D siya. Immersive. Immersive. So, nakita nyo pag actually, hindi pa siya nagbaba ng presyo ngayon. Nandun pa rin siya sa same pa rin same pa rin yung price niya, although lumabas na yung bago nito, yung Meta Quest Pro 3 na yun, ano? Yung black. Yung black, tapos dito is parang glass na siya. Kasi alternate reality na yun. Oo. Ang kagandahan nito, guys, nung magkalayo kami ni Sensitive Bear is nanonood kami ng movie na magkasama dito. Pwede kayong manood ng movie, parang nandun din kayo, may mga concert din. Oo. May room kasi na parang nasa nasa movie theater. Alala mo yun, yung magkatabi tayo, tapos gaganon-ganon tayo. So, parang malapit yung feeling mo. Kasi katabi mo yung although Avatar lang siya, pero katabi mo dun sa Avatar di ba? So, ating ipapakita, ito guys ha, so i-close mo na to. Pakita natin ng konti yung ito, guys, isusum namin, makikita nyo habang nagsasalita kami para at least nakikita nyo. Okay, so yan. So nakita nyo naman, 3D. So ganyan ho ang laro sa Oculus. Makakapag-exercise ka rito. Actually, pagpapawisan ka talaga, di ba? Oo. Oh, yan, nakita nyo yung mga games na nandyan ngayon. Saka kami, mahilig din kami sa Star Trek. Lumaki kami dyan. So pagka naglalaro kayo sa Star Trek, parang 4 yung player na pwedeng maglaro. Tapos pwedeng ikaw yung maging captain, nakukommand mo yung mga players mo, sila yung uutusan mo, merong engineer. Yun yung paborito mo. Oo. Yung helm, siya yung nagko-control ng ship. Ano na yun sa weapons? Sa weapon, tactical. Oo. So hindi lang yan, meron din tayong anong tawag dito, yung Beat Saber. Yan, no, yung Beat Saber na yan. Nakita nyo kung gumagamit tayo dyan ng anong tawag dito, yung dapat meron coordination, hand and eye coordination. Hindi lang yun, dapat meron kang 3D. Ano ang tawag dito, sorry, not 3D, green screen. Kung gusto mong
publish yung video na kasama ka para yung parang ang itsura is nando ka talaga sa game. Yeah. Kasi nakikita ka doon. So maraming games eh. Actually parang feeling mo ikaw yung nando sa game. Okay. So alright. So ito, ha? Tsaka yung last naming nilaro, yung Propagation. Propagation, yung kung medyo sigaw ako na sigaw doon. Kung gusto nyo talaga yung parang nandun kayo sa loob ng madilim na actually sa parang train Metro train station, subway. Sa subway siya, tapos may zombies na atake sa'yo, at saka mga giant spiders. Di mo alam kung saan manggagaling, may maririnig ka lang nakaluskos, tapos pagharap mo, nandyan na pala yung zombie. Yung pa yung isang ano dito. Kasi yung sound, talagang stereo siya dito manggagaling. So, kung dito galing yung kalaban mo, dito mo rin maririnig yung sound. So, para siyang surround sound, pero ganyan lang kaliit Just imagine, ganyan lang siya kaliit, pero may surround sound siya. So, talagang mapapalingon ka. Dito galing yung kalaban. Actually, meron pang ang yan eh. Dapat meron yung haptic. Yung haptics, ikakabit mo yung vest. Kontrolado yan. Kapag ka nakita mo nag-vibrate dito, magbabibrate siya. Inside na to. Kapag ka halimbawa, kinakagat ka ng zombie. So, ito yung mga controls natin. Ito yung controllers niya. So, ganito, hahawakan mo siya left and right. Tapos may thumbstick na rin dito. Parang ganito siya. Tapos ito, dapat nakapasok. Kasi minsan, naibabato mo yan. Lalo na pag natakot ka. So, parang ganito susuksok mo lang siyang ganyan. Papasok mo lang na gano'n. Para at least, kahit man mabitawan mo yan, nandun pa rin, nakakapit pa rin siya. Ganyan, pag nabitawan mo. Tapos yung use nito, para yung kapag ka tumama-tama ka doon, hindi yung kamay mo ang tatamaan. Hindi siya nagkakrap. Kasi napaka-sensitive din nito, guys. Baga, dito sa US, ang kagandahan nito, pagka binilhan mo siya ng parang kumbaga insurance, yung security. May 2 years ka. Depende sa kung ilang taon. So maganda siya. Ito lang yung ginagamit namin pagka dalawa kami, sensitive tapos mag-uusap kami. Tara, laro tayo ng Star Trek. So, ganun lang. Parang naging magandang bonding ko rin to kay Melanie. Alala mo, di ba lagi kami naglalaro, may hide and seek. Yung mga bata. Pero hindi natin sasadya sa mga bata pa kasi ma-addict sila. Si Melanie kasi nakokontrol namin. So, saka yun nga lang, for bonding lang talaga namin kasi malayo rin. So, mas lalo siya naging malapit sa akin kasi nga, yun, paglalaro, naghahabulan kami dyan sa loob ng game, nagtataguan kami, tsaka nauso yung, anong game yun? Yung sa Korean, yung red light, green light, yun, nilalaro namin dyan. Kasi may isang room may isa siyang game na para siyang living room. So, doon lang kami naglalaro. Parang bahay siya talaga. So, yun ang kagandahan na itong merong, although talagang alam natin na mahal, so kung may pera naman tayo at kaya nating bumili. Reward yourself then. Naman. Kumbaga parang, ito kasi parang stress reliever ko na lahat ng games makita nyo, meron akong PS5 dyan. Tsaka lalo pa, kasi magkalayo tayo nung time na yun. Na parang isa sa mga points na mararamdaman mo yung presence ng isa't isa kasi nandun lang sa tabi mo yung avatar ko, tapos naggaganyan na tayo, although we cannot touch each other or feel each other, pero nandyan ka sa tabi mo, yung parang feel mo na nakikita mo katabi mo. Correct. Yung taong mahal mo, gusto mo makasama. Kasi yun lang naman importante doon malayo kayo, malapit kayo, hindi ko yan kumbaga yung bonding nyo, nandoon yung respeto sa isa't isa. At kumbaga, yun kasi yung importante kahit na mawala kayong gadget na ganito, kung yung samahan nyo parang ganito lang, nagkukwentuhan kayo. Parang bahay lang na nasa loob lang kayo ng bahay. Tapos mamaya may maisip ka, anong pwede natin gawin? Laro tayo, parang ganun. Maglaro tayo. Yun lang din ang isang napagkasunduan natin. Pareho tayong mahilig sa games. Although minsan may mga games na hindi ko talaga kaya, manonood lang ako sa'yo. Pero andun yung suporta ko na bakit ba puro laro na lang gagawin mo? Di ba meron mga ibang gano'n? Yung nakakakondo na subukan ko kasi yan na parang hindi ka pwedeng maglaro. Dahil sasabihin sa'yo matanda ka na, hindi ka na pwedeng maglaro. Hindi naman nadadaan yan sa tanda Yan yung passion mo tumanda ka, nakilala ka niya na naglalaro. So hindi excuse na hindi mo dapat pigilan. Yan yung hilig niya. Alangan naman mag-drugs, di ba?
Tsaka mambabae. Oh, mambabae. Kaysa nakikita mo na naglalaro dyan, hayaan mo ng ganyan. Huwag lang yung parang panoorin mo na lang. buong araw nandyan, wala nang ginagawa, tamad na. Hindi na nagluluto, walang ganun. So kami hindi ganun. May, kumbaga meron, alam namin yung mga responsibilidad namin. So kapag may time na ayaw na namin maglaro, tama na, luto na lang tayo. Ganun lang. Kasi yung natitirang oras na minsan pwede mo na lang itulog, ganun. Kumbaga ito kasi iba yung meron ka talagang napagkakabalan, lalo na sabi ko nga sa inyo, may mga games dyan na papawisan talaga kayo. Tsaka meron din game na yung pag-iisipin ka, di ba? Yung I Expect You to Die. I Expect You to Die. Mga puzzles yan yung naman mga, yun, natapos ko yun. Mga, anong tawag dito, pwede nyong ilagay dyan. Kasi parang James Bond yun eh. Oo. May puzzle sa yung papaisipin ka talaga, nakakamiss din yun, ano? Oo. Di ba, lumabas na ba yung 3? Meron na yung 3. Meron na yung 3. So, abangan nyo yan. Baka yun ang i-vlog namin. Laruin, no? Oo. So, para makita nyo. Yun nga lang, ang pangit lang kapag sinare nyo yan sa, sa YouTube. Hindi nyo mafe-feel eh. Ang nakikita nyo doon is 2D pa rin. Oo. Hindi mafe-feel. Hindi mo makikita na parang ganito. Yung nandito ka sa loob ng bahay, makikita mo talaga nandito yung TV. Tapos, yung kung ano yung, kumbaga yung bago ngayon. Sa, oo. Yung 3. Kung ano yung nasa loob ng bahay mo, yun na. May nakita pa nga ako eh, yung Lego, gagawin mo din sa mismong table mo. So may Lego game siya na ipibuild mo. Pero walang Lego? Wala yung Lego, talagang nandito lang siya, pero nasa table mo mismo. Kasi diba? kikita mo yung table mo. Kita mo yung furniture mo dun sa bagong headset eh. Pero yun nga lang, it costs your liver din. Oo naman. Magkano yung gano'n? Nasa 900 yata, 1,000. Pero maganda siya. Kumbaga sabi nga eh, bakit hindi? Di ba kung mapapasaya ka naman? Oo. Yung iba kasi, alam nyo yung nung unang lumabas to, sinabi sa akin ng kasama ko sa trabaho, na kumuha siya. So sa akin kasi nasubukan ko yung nilalagay yung cellphone sa loob. Ay, meron din ako noon. So sabi ko, baka parang ganun din lang, tapos ang mahal-mahal. Eh nung sabi niya, hindi, iba to, talagang parang sinusuntok mo talaga yung kalaban mo, nandun ka sa malaking space. Yung, kumbaga yung boundary, kung tawagin na nandito, boundary o kaya stationary. Yung boundary kasi maglalagay ka siya ng perimeter. Oo. Kung malaki yung playing field mo or playing room, so gagawa ka na lang ng boundary. Oo, i-mark mo siyang ganun, gamit. Ito. Oo. Ito, parang i-mark mo siya kung saan mo gusto. Kung halimbawa yung ilang feet yan. Oo. Mas maganda kung malaki yung space mo kasi pagka sumuntok ka, wala kang tatamaan ng mga, obstacle. Pero kung maliit lang ang space mo, yun lang. Yung stationary, stationary, nandun ka lang. Hindi ka na umaalis doon. Pag umalis ka, makikita mo yung pass-through. Makikita mo na yung kung ano yung nasa palibot mo. Although black and white siya. At saka yung colored na daw yung pass-through nung 3. Talaga? Oo. Talagang real na. Okay, so yun po. Dito natin so yan na, na-discuss na natin lahat. Dito na tayo magtatapos. At sa uulitin, kung meron ho kayong suggestion, sabihin nyo lang. Oo. May comment section tayo. Oo, may comment section. Iwan nyo doon kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo kayong ma-preview kayo sa aming channel. Oo. Kailangan namin kayong ma-interview kung ano yung gusto na. Siyempre, ipo-project namin dito yung totoong kayo. Kumbaga, hindi yung gawa-gawa lang. Di ba meron tayong isa rin na concept na kung meron kayong gustong hingi ng payo, di ba? Nandyan ang Facebook page mo, nandun sa iyong YouTube channel. Yes. Mag-message lang kayo sa kanya. So, ilalagay ko dito sa link, dito sa baba na to, na ito si Sensitive Bear at ako si Riddler. Yan. So, makikita nyo dito sa baba. Okay? Please don't forget to like and subscribe. Like and subscribe. So, ngayon, dito na magtatapos ang ating usapan. Again, salamat sa mga nanood at sa mga patuloy na sumusuporta. Patuloy na sumusuporta sa amin. Ako po ang inyong lingkod, si Riddler. At Sensitive Bear. Maraming salamat. Bye. Mga bata pa tayo noon, ang isip ko'y nagtatanong, pag-ibig na kaya
kasi lambing ko'y hindi masabi. At dumating na nga ang sandali, nakita ko ang iyong mga ngiti. Hawakan ang aking kamay, sabay tayong maglalakbay. 35 taon kay bilis ng panahon, di ko akalain ika'y makakapiling. Sa bawat araw ay ikaw lang ang aking hiling. Ngayon kasama na rin ating mga supling. Ako si Coco Franz, ikaw ang aking sensitive bear. Wala nang duda, ikaw ang aking forever. And we will live happily ever after. Wala na akong mahihiling pa, dahil isa na tayong pamilya. Sa hirap o ginhawa, pangako sasamahan ka. May luha ang aking mga mata, ito ay luha ng ligaya. Walang hanggang pag-ibig, magunaw man ang daigdig. 35 taon kay bilis ng panahon, di ko akalain ika'y makakapiling. Sa bawat araw ay ikaw lang ang aking hiling. Ngayon kasama na rin ating mga supling. Ako si Coco Franz, ikaw ang aking sensitive bear. Wala nang duda, ikaw ang aking forever. And we will live happily ever after. Tatlong taon kay bilis